Gusto mo ba na ang alahas mong ginto, kwintas, singsing, bracelet ay mataas ang kuha ng pawn shop? Ito po ang ituturo natin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasure. Sa video po natin ito ay sasagutin natin ang katanungan ng isa nating kaibigan. Ang sabi niya, Idol, paano po ba tumataas ang kuha ng pawn shop? Dahil meron ding mababa kumuha at hindi pare-parehas. So sa video po natin ito ay sasagutin natin ang katanungan na yan at ang aking kasagutan, mga idol, ay base po sa sarili kong karanasan at sa sarili ko pong commentary. Sa sarili ko pong kaalaman. Okay? So, sa akin pong experience sa pagsasangla po ng alahas, mas tumataas po ang value ng alahas. Like for example, meron ka pong 18K. Okay? Tapos, kwintas. Doon sa lock, may nakatatak. 18K, 750. Original. Pag-aralan niyo po yung mga tatak ng original na ginto. Nasa mga video po natin yan. So, meron tatak na 18K 750 or kung wala mang 18K 750, nakalagay lamang po ay 750 or original na naka-engrave. Pag sinangla mo po yan, like for example, kinuha po sa'yo ng 4,000 ng 1 gramo. Magsangla ka din po ng kwintas na 18K. Tapos, wala pong tatak, basta 18K lang, walang katatak-tatak. Diyan po nagkakaiba ng pag-appraise ang mga pawn shop. Bakit? Dahil hindi po lahat ng pawn shop, uulitin ko po sa inyo kaya po nating patunayan yan, hindi po lahat ng pawn shop ay eksperto po sa pagkilatis ng ginto. Kaya nga po yung iba na tao ng pawn shop may standard kasi marami na po akong nabiling mga alahas, dinadala sa akin. Oh, sabi sa akin, bumibili ka po ba nitong alahas, nitong ginto? Sabi ko, bakit hindi mo isangla sa pawn shop? Ayaw nga pong tanggapin sa pawn shop ay. Ang sabi niya, kaya tinitignan ko yung tatak, yung lock, walang tatak. Kung pala, yung ibang pawn shop, ayaw daw tumanggap ng 14K na ginto pababa. Pero, ang nakita ko doon, dahil wala pong tatak yung kanyang kwintas. Pero kung yan po ay may tatak na 585, like for example sa lock, nakalagay 585 original. 14K 585 original. Yan po ay tatanggapin sa pawn shop. Kasi yung iba pong asayan ng pawn shop, kapag ikinuskos sa bato yung ginto at binuhusan ng asido, kapag, ito po take note naituro ko na ito. Kapag ang iyong gintong alahas ay 14K at kinuskus mo po sa bato, binuhusan po yan ng asayan ng pawn shop ng asido, kasi ganyan po ang prosesong original. Kapag binuhusan niya po yung 14K na gold doon sa bato, magre-react po yun masusunog ng asido ang 14K. Biglang mamumula yung ibang bahagi. Magugulat yan. Pag hindi po yan biyasa, magtataka yan. Bakit pinablan ng asido? Ibig sabihin yan, mababang klase. At ito po ang problema sa mga tao ng pawn shop. Kapag sila po ay tumanggap, halimbawa, nagsangla ako ng kwintas, tinanggap po halagang 10,000. Kung pala ay balot ng makapal na ginto, tinanggap niya. Meron po kasing supervisor yan, siyempre. Si-supervise po yan, checkin po yan. Kapag po ang alahas na tinanggap nila ay hindi po tunay at hindi po pumasa sa standard. Tandaan niyo po, kung magkano yung halaga ng kwintas na nasangla nung nag-asay, yun po ay kinakaltas sa kanilang sweldo. Kaya po, napakaingat ng mga asayer o tauhan ng pawn shop. Kaya kapag po hindi nila kabisado ang alahas, hindi po talaga nila tinatanggap kahit ginto. Kaya ang dami ko na pong nabiling alahas na ayaw tanggapin sa pawn shop. Meron nga pong binenta sa akin. Kwintas, ang K, 16K. Talaga pong mahirap asahin yan. Alanganing 18, alanganing 14. Kasi pag binato mo, kinusus mo sa bato, binuhusan mo ng asido, hindi tinatablan ng asido. Pero hindi rin naman pasado sa 18 at ang kulay po niyan iba. Kaya po pag hindi ka po biyasa, yan po ay mapagkakamalan mong 18K. Yung iba naman kinukuha 14K.
At sa mga pawn shop, ang sabi po ng may-ari, ayaw daw pong tanggapin yan. Ngunit ang totoo po niyan, hindi po nila kabisado. Kaya ang number 1 na nagpapataas po sa alahas kapag dinadala sa pawn shop, ito dapat ay original. Anong sinabing original? Pag sinabing original, gawa ng mga goldsmith, may tatak po yan. Kung kwintas 18K, may tatak yan na 750. Original. Kung hindi man 750, 18K, original. 18K, 750, original. Ganun din po sa iba't ibang klase ng karat ng ginto. Kung sa 22K, 916. Ano po? Minsan nga, nagsangla po ako sa pawn shop eh. Ang sing-sing ko talaga, 916. So 22K. Sinubukan ko po yung pawn shop, lalaki ang tao. Sabi ko, sir, sasangla lang ako. Tapos, in-appraise niya. Sabi ko, ba't ganun lang ang kuha mo? 22K yan. Ang sabi sa akin, may tatak na nga eh. 916 na nga eh. 21K. So, hindi na pa ako nagsalita dahil kailangan ko ng pera. Sinangla ko po. Pero ang totoo po niyan, 916 is 22K. Dalawa lamang po ang dahilan kung bakit niya sinabing 916. Ano po? Pag hindi niya po kabisado ang tatak, siya po ay alanganin na kunin sa 22K. Kaya po, tandaan natin mga kaibigan, kung gusto niyo pong mataas ang appraise ng inyong alahas, ang isasangla niyo po lahat ng may mga tatak. Kaya kapag nagsangla ka po ng walang tatak, mababa po yan kapag ang napagdalhan mong pawn shop ay hindi po bihasa sa pagkilatis ng ginto. Kahit wala pong tatak yan, kapag ang nadalhan mo ay eksperto sa pagkilatis ng ginto, ano po? Ito yung pangalawang puntos kung bakit po tumataas ang sangla ng alahas. Kapag ang napuntahan mong pawn shop ay magaling umasay ang tauhan ng pawn shop. Ano po? So, hindi ko po sinasabing napakagaling natin sa ginto ha. Hindi ko po sinasabing minamaliit po natin ang mga tauhan ng pawn shop. Pero kaya ko pong patunayan sa inyo anytime na hindi po lahat ng tauhan ng pawn shop ay eksperto sa pagkilatis ng ginto. Ano po, kaya nating patunayan po yan kung talagang kinakailangan. Kaya po, tataas, pangalawa, ang iyong alahas na ginto kapag ang napuntahan mo ay magaling kumilatis kahit walang tatak ang iyong alahas. Pero kahit po ang alahas mo ay 22K, 18K, kapag hindi po bihasa ang napuntahan mo na pawn shop, hindi ka po makakaasa na mataas po ang pagkuha nila sapagkat tumataas nga po yan base po sa mga original na tatak. Nawa po ay nasagot natin ang inyong katanungan. Ano po? Sa mga followers ko dito at nakakapanood ng mga tao ng pawn shop, pasensya na po kayo dahil kasama po yan sa ating topic. Kasama po yan sa tanong ng ating taga-subaybay. Sa mga baguhan, kung nagustuhan niyo po ating channel, pakisubscribe niyo po, pakihit ang notification bell, pakilagay niyo po ay all upang lagi po kayong update sa mga bago nating videos. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section, pakis-like and share. At sa mga datihan, maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsusuporta. See you on the next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ang trabaho ko, pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak, ikabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayan ng ginto. Alam ko ang tatak na totoo. Walang maitatago sa usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.
Lamang ang may alam.